Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito mga kaibigan, sa lahat ho ng nag-aabang at nagtatanong dito ho sa pag-iimbestiga sa dating presidente na si Digong kasama itong dating PNP chief na si Senador Bato na kasalukuyang senador ngayon ay tuloy na ho. Sa Mayo 22, iimbestigahan ho diyan sa Kongreso sa pangunguna nitong si Representative Abante. Naku po, napakarami ho ang natutuwa. Napakarami ang nagpapabot ng ika nga po suporta sa pag-iimbestiga ho dito sa tinatawag na drug war na nung kapanahonan ho ng dating Presidente Digong ay nabaon sa limot at marami ang binawian ng buhay na nanlaban. Di yung subalit lumalabas ho sa investigasyon ay kunwari lang naglaban at sadyang pinatahimik, sadyang pinaslang at inutos nino. Siyempre, lumalabas ho. Ito ay utos ng dating Presidente Digong at nasa ganun no. Kunwari maging lehitimo ang tinatawag na tukhang. Yan po lahat mga kaibigan at marami pang iba ang ating bibigyan ng kaunting komentaryo, public opinion. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan mga kaibigan. Shoutout po sa lahat saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mga mahal kong OFW. Para sa lubos niyo pong maunawaan, ay gusto ko po munang basahin itong nilalaman ng ating impormasyon. Makatotohanang impormasyon tungkol dito sa gaganapin na investigasyon diyan sa Kongreso, dito sa drug war. Mga kaibigan, pwede po nating pakinggan, panoorin itong ating kaunting impormasyon at nang sa ganon ay lubos po nating maunawaan. Eto, nakatakdang simulan ng House Committee on Human Rights sa Mayo 22 ang investigasyon nito sa umano'y extrajudicial killings EJKS sa kasagsagan ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto pa, we'd like to find out bakit maraming napatay, bakit parang walang due process. Yan ang hinahanap namin sa Committee on Human Rights, dagdag pa ni Abante. Ayan ho. Mayan po ay makatotohanang impormasyon. Buhat dito sa mismong chairman ng committee na si Representative Bini Abante at ang kanyang mga kasama ang mag-iimbestiga ho diyan sa Kongreso. Palakpakan po natin mga kaibigan dahil napaka-laking bagay ho nito. Dahil ilang taon ho nang nanungkulan itong ating dating Presidente Digong. 6 na taon. Ay doon po sa 6 na taon na yan ay marami ho ang binawian ng buhay na casualty. Ang sabi nila nitong si Digong pag ini-interview sa TV noon ay normal na casualty yan. Normal pala yun, di ba? Wala akong makapagsampa ng kaso noon. Bakit wala makapagsampa? Ay magsampa ka. Ay hindi ka naman pwedeng magsampa dahil hindi naman tatanggapin. Ay hawak nila lahat mga kaibigan. O kung magsampa ka man, ilang buwan, ilang araw madidismiss. Ay kita nyo kung gaano katalino itong si Digong na ang katalinuhan ay ginagamit sa kalukuhan. Mga kaibigan,
Dito na lang nakatunog siya. Dito sa ICC. Dati membro ho tayo ng ICC, ang bansang Pilipinas. Ba't nang matunugan niya na siya ay iimbestigahan ng ICC, ay bigla siyang pumalas. Biglang kinalas ang ugnayan natin at relasyon. Diyan po, sa bansa na dapat kasapi tayo, bigla niya pong kinalas. Iwas pusoy, mga kaibigan. Ba't nagkakamali siya ng pananaw? Ay dahil may rumpo na ika nga po'y hinihintay na warrant of arrest laban sa kanya. Katulad po ating sinasabi, pwede yung magbago ang posisyon at pananaw dito ng ating dating Pangulong, ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos. Dalawa lang ang pamimilian. Pag aktual na nandiyan na ang warrant of arrest, dalawa lang po ang pamimilian. Inuulit ko, sige, inuutos ko sa kapulisan, aristuhin, papasukin ng ICC para aristuhin si Digong. Pwede rin pong mangyari yun. At ito, pwede rin pong mangyari. Walang karapatan na aristuhin si Digong ng ICC. Kaya dalawa lang po yan, mga kaibigan. Tandaan po natin na pwede yung mangyari kapag nandiyan na ang aktual na lumabas ang warrant of arrest. But ay parang nalibang tayo dun eh. Talagang ang highlight po natin dito ay itong nalalapit na pag-iimbestiga diyan sa Kongreso, sapagkat abangan po natin ito dahil hindi po makakaligtas dito na ipatawag ito dating Presidente Digong dahil siya po ang ama ng ating Republika ng Pilipinas noon. Siya po ang may utos lahat. At siyempre, hindi rin po makakaligtas dito na ipapatawag itong dating PNP chief na senador ngayon na si Senador Bato. Ay, nandito na. Sakit ng ulo mo yan, Senador Bato. Patong-patong. Alam niyo kung bakit? Mga kaibigan, ang kaabang-abango dito. Alam niyo, malaki ang respeto natin diyan sa Senado. At malaking respeto rin po natin diyan po sa Kongreso. Lalong-lalo na po sa time na kanilang pag-iimbestiga. But dito sa ngayon, ay napakababaho ng antas ng level ng Senado ngayon dahil sinira na inalipusta, winasak nitong si Senador Bato ng dahil lang po sa kapirasong papel na basura ng motibo ay pabagsakin ang ating kasalukuyang Presidente Marcos. Nang dahil lang po sa kapirasong papel na may 2 butas na puncher ay sinira niya po ang Senado, sinira niya ang kanyang pagkatao. Niloko niya ang taong bayan. But mga kaibigan, nang abangan po natin dito, katulad ng nasabi ko, napakalaki pa rin na respeto ko diyan po sa Senado kung hindi po mag-iimbestiga ay ito po si Bato. At kung hindi rin po mag-iimbestiga ay yan pong mga senador ni Kibuloy. Alam nyo na yan. But dito naman sa Kongreso ay hindi po nababago ang ating pagtingin. Nandun pa rin po ang ating napakataas na respeto. Mga kaibigan, diyan sa Senado, dahil napakagaling po nila Sila po ay big kiss, may isang big kiss, may pagkakaisa. Diyan po sa Kongreso. At yan ay nasubaybayan natin sa kanilang mga galawan. Mga kaibigan, hindi po sila nagpapagamit. Ayon po sa aking pagsubaybay at walang kaibigan sa kanila. Pagdayan po sa Kongreso. Bagamat marami po siyang mga kaibigan, hindi po sila kumikiling. Ayon po yan sa aking pag-uobserba sa kanilang galawan. Datapwat ang kabang-abaho dito. Ay karapatan po nila na mag-cite and contempt diyan po sa Kongreso. Kung halimbawa at itong si Senador Bato at itong dating Presidente Digong ay imbitahan, I'm sure na iimbitahan para imbestigahan, isalaysay, alamin
at tanungin tungkol dito sa mga namatay, binawian ng buhay, na biktima ng drug war kuno. Sa palagay niyo ho ba ay magsasabi ng totoo yan kapag tinatanong doon? Ayon po sa aking sariling pananaw, hindi po magsasabi ng totoo yan. Yan po ay magpapaligoy-ligoy. Gagawa ho ng lusot yan kung paano makalusot sa mga tanong para hindi po sila madiin. Mga kaibigan, ganyan po yan. But ang abangan po natin, itong kung ma-cite and contempt, itong si Bato at itong dating Presidente Digong. Dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman na kapag ikaw ay nagsinungaling, sa investigasyon sa Kongreso, sa Senado, ay may karapatan at big authority ho dito. Ang sino man nag-iimbestiga at sino mang membro ng komite ay pwede kang i-cite in contempt, mga kaibigan. At abangan po natin, pwede bang i-cite contempt itong si Bato? Kapag hindi nagsabi ng buong katotohanan, pwede bang i-cite in contempt itong dating Presidente Digong kapag hindi nagsabi ng katotohanan? At mga kaibigan, kung ito ay magmamatigas, itong dalawang itong si Senador Bato at dating Presidente Digong, kung hindi ito a-attend ng hearing kapag inimbitahan ito ay mapapagaya. Kay Kibuloy. Hindi ko naabaan. Pwedeng isyuhan ng warrant of arrest, subpoena, katulad ni Kibuloy, mga kaibigan. At siyempre, kung halimbawa umattend naman at na-cite and contempt po ito diyan sa Kongreso, ay pwede ikulong itong dalawang ito magkasama sa loob. Yan ay pawang punto de vista, public opinion, mga kaibigan, na napakalapit sa katotohanan na posibleng mangyayari po, mga kaibigan. Yan po, mga kaibigan, ang kabang-abang at marami pang kabang-abang kapag gumulong na ho at naimbitahan na diyan po sa Kongreso itong nabanggit kong mga pangalan para magpaliwanag, mga kaibigan. Yan po, at maraming salamat diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo, in reaction, pabor ho ba kayo sa pag-iimbestiga ng Kongreso dito ho sa tinatawag na drug war tukhang puno, mga kaibigan? In reaction, any comment. Huwag po kayong matakot, may karapatan po kayo at may kalayaan magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.